Hello guys, this is Adrian. Welcome back to my channel. So I know it's been super duper long na duration bago tayo nakapag-vlog ulit, but I'm sure na magkakaroon tayo ng mga back-to-back vlogs, especially travel vlogs kasi it's my birth month. So alam niyo na pagdating ng November, matik yan, meron tayo yung birthday travel. But for today's video, maiiba muna tayo. Quick backstory. Sobrang tagal ko nang pinag-isipan bumili na tong tower fan para dito nga sa kwarto ko sana. But wala kasi akong makitang matinong review online. Like puro yung ads lang or sasabihin lang ng tao sa comment na okay siya, maganda siya, malakas yung hangin, ganyan. Kumbaga pang budol lang yung mga comments na nakikita online. So, pero I decided na one time, nung pumunta ako ng Mega Mall, so naisipan kong dumaan ng Xiaomi na store and see kung nandun yung tower fan nila or kung meron sila doon. And then, para makita ko na rin in person if okay ba yung hangin niya or not. Kasi yun talaga yung iniisip naman ng mga tao is kung okay yung hangin ko hanggang saan, kung malakas ba, kung maingay ba, ganyan. So, sasagutin ko sa vlog na to yung mga tanong na yan once and for all. And luckily, meron silang tawag dito, nakalagay doon na naka-display, kumbaga. So, tinest ko yung 1, 2, 3, 4, ganyan. And yung number 3, medyo tolerable na siya. Yung number 4, malakas naman pala talaga siya. So now, bibili na sana ako. Unfortunately, wala na silang stock. So, nagpunta ako ng Xiaomi ng Uptown. Nagpunta ako ng Xiaomi ng Market. Nagpunta ako ng Xiaomi ng SM Aura. Nagpatanong ako sa friend ko sa Xiaomi sa may tawag dito, SM Sukat ata and sa may BF. Ang sabi nila, wala na daw stock even sa warehouse. So, online na lang daw ako bumili. So, nakakita ako sa Lazada na almost the same price dun sa nakita ko sa Xiaomi sa Mega Mall. So, medyo pre-order siya. So, medyo mas matagal siya dumating. Pero yung target date ng delivery niya talaga, or target shipping date is November 18. Pero dumating na siya sa akin by November 10. So, luckily, mas maaga ng almost more than a week yung naging dating nung tower fan. But anyway, so yun yung backstory niya. So nung nakita ko siya sa Mega Mall, talagang decided na ako na sige, bibili na ako nitong fan para once and for all masettle na siya sa utak ko. So ayun, papato sa inyo yung tower fan. Ayan, so dyan ko siya nilagay na part sa room ko. So to set expectation, dun sa mga nakakita ng vlog, so medyo iniba ko yung itsura ng room ko. So, ipa 0.5 ko. So, yan yung current eyes ng room ko ngayon. Pero nung sinet up ko yung tower fan, papakita ko sa inyo yung video. So, kumuha ako nito kasi meron ako nito pag naisipan kong bumili ng furniture. So, sinusukat ko yung mga spacing and yung tamang sukat ng mga furniture and stuff na bala kong bilhin like online or sa SM Home or IKEA or whatnot para alam ko yung tamang exact dimensions nung bibilin ko. So, mapakita ko sa inyo kung gaano ka yung kumbaga yung distance from the tower fan kasi currently papatungan ng phone ko is yung tower fan. So, nakita nyo naman kanina, nasa corner siya ng edge, almost edge ng kwarto ko within the cabinet and the window. So, susukatin ko para sa inyo yung exact dimension nitong room ko all the way from the fan up to the CR. So,
So, hindi ko na ipopost. Ila-live ko na lang. So, hindi na siya abot, guys. So, currently, 10 feet na to from here. And then, let's add a few more. Kasi dahil hindi na siya kasha. So, 10 feet and 7 feet. So, 17 feet yung distance from the fan up to the CR. Nagulat ako kasi umabot doon yung hangin. Like, malakas pa yung hangin ng tower fan. Like, legit. Walang halong biro. I'll try to see if I can look for a paper or whatnot para i-prove ko sa inyo. Pero, proven talaga siya na hanggang doon sa CR, abot talaga yung hangin ng tower fan. Especially kung number 4. Make sure nyo na number 4. Kasi honestly, yung 1 and 2, hindi nyo masyado mararamdaman. In all fairness talaga. Yung 3, for me, medyo tolerable siya. Kasi hindi naman ganon kainit yung entire room ko in general. Tapos, yung 4, malakas na talaga yung buga ng hangin niya. So, in fairness naman. So, hahanap ako ng papel or ng tela or whatnot para makita nyo yung hangin niya na umaabot doon. So, papakita ko sa inyo. Hindi ko pala na quickly na tour. So, ito yung sa tower fan. Ito yung mga switches niya. So, ito yung timer. Sorry, kumuha na ako ng tissue. So, ito yung timer. Ito yung speed. Ayan, nakikita nyo naman siya. And then, ito yung switch on and off. Ito yung, yung mode niya. Kung direct, eco-friendly, or yung naka-sleep. And then, yung Wi-Fi logo is actually yung parang Bluetooth signal niya. And then, ito yung oscillating switch niya para gumalaw pa ganun yung tower fan. So, anyway, currently, naka-direct mode siya with number 1. So, makikita nyo dito. Ayan. So, nakapaan na ako So, makikita nyo dyan, medyo umaano naman yung tissue. Pero pagdating dito, hindi masyado. Sakto lang. So, try natin i-switch ng number 2. So, makikita nyo, like, medyo may buga na siya compared kanina. And then, pag inabot natin dito, medyo meron pa rin. Pero pag umabot na siya dito, siguro ito na yung mga 10 feet from the measurement kanina. Meron, makikita nyo kasi gumagalaw pa yung tissue. Pero mahina na siya. Pero pagdating natin dito sa may CR, yan, nakikita nyo may flow pa rin yung tissue. Pero mahina-hina. Pero mararamdaman pa rin ng body mo yung hangin ng tower fan. Now, let's switch to number 3. So yan, makikita nyo yung hangin. Di ba, mas malakas na siya, definitely, compared sa number 2. And then, pagdating natin dito, mga halfway, makikita nyo malakas pa rin yung ng tissue. And then, pagdating natin sa 10 feet, ayan. So, grabe pa rin yung hangin ng tissue sa 10 feet na distance. And then, dito sa may CR, kung saan yung 17 feet, makikita nyo, ayan. So, lumilipad pa rin talaga yung tissue. Although, syempre, we have to take note na lightweight naman kasi yung tissue. Pero, sobrang mararamdaman nyo pa rin yung hangin niya. So, let's switch to number 4. Ayan. So, medyo maririnig nyo na siya. Pero, yung lakas ng hangin niya is actually katumbas lang ng mga... mas mahina siya kumpara sa mga max na electric fan na usual natin. Pero, very tolerable. Para siyang tunog ng aircon. Ganon. So, yan na yung number 4. So, makikita nyo dyan. Ayusin natin yung tissue. Ayan. So, nagfo-flow na yung tissue. So, pagdating natin dito sa 10 feet, as in, mararamdaman nyo talaga yung hangin. And then, pagdating sa 7 feet, ayan. So, maano pa rin. Malakas pa rin yung ng tissue. Tapos makikita nyo yan, gumagalaw yung bracelet na nakasabit.
So, ganun siya kalakas guys in terms of yung mga nagtatanong kung malakas ba talaga siya. So, yes, very tolerable. But, I must say siguro, hindi ko siya totally i-recommend for yung mga bigger living rooms. Parang, talagang mas suggested siya like sa bedroom or let's say, kung living room man or condo unit or yung mga small apartments. Kasi, imagine from yung distance niya na 17 feet, mararamdaman mo pa yung hangin niya as long as number 3 or number 4 siya. Ganon yung lawak ng kaya ng hangin ng tower fan. And again, hindi naman din siya ganon ka ingay. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung clip na pwede kasi siya ma-access through the Xiaomi app. So, ewan ko kung nabasa nyo or may naparood kayong video, but totoo yung sabi nila, for you to install it dun sa Xiaomi app, kailangan nyong i-change yung location or yung region rather to mainland China or China mainland at ay nakalagay dun before nyo siya ma-connect dun sa Xiaomi app. Yung manual kasi niya is naka-Chinese. So, I was getting frustrated. Tinry ko yung translate app ni Apple. Pero medyo naguguluhan kasi ako dun sa instruction. So, nag-resort ako to chatting the seller sa Lazada. Tapos, siya yung nagbigay sa akin ng step by step. Sobrang accommodating ng seller guys. Kasi in-step by step niya yung gagawin ko dun sa app. And then, ayun, na-connect ko na siya. So, pakita ko dito na ko-control siya sa app. So, nandun yung manual oscillating niya para makontrol niya pa isa-isa yung pag-turn ng fan. And then, nandun yung, nandito yung, what you call it? Well, technically, kung switch on, switch off. And then, tapos, ang maganda dito, nasa-set siya sa timer. So, tulad ng aircon ko kasi, nakaset siya na magko-close or naka-timer siya up until 2 AM or 3 AM. So, an hour earlier, lagi kong sineset yung tower fan para ma-circulate niya na yung lamig ng aircon. So, let's say 3 o'clock nag-turn off or nag-switch off yung aircon ko or nagtatapos yung timer. So, nakaset ng 2 AM na mag-open na yung tower fan para may 1 hour gap sa pag-circulate na ng lamig ng hangin sa loob ng kwarto. I asked a friend na kung naririnig niya ba sa gamit ko yung laptop na hindi ako naka-earphones, like yung speaker lang ng laptop, kung naririnig niya yung tunog ng tower fan at volume number 4, pero hindi rin siya naririnig. So that's good, at least hindi kung may kausap ka man, like for work or whatnot, at least hindi magiging sagabal yung tunog ng fan. Kasi again, hindi naman siya like yung sobrang lakas na tunog, pero hindi rin siya yung sobrang hina, just like what I've mentioned earlier. So, very tolerable siya. So, ayun, I hope nasagot naman yung mga questions in terms of yung hangin, kung malakas ba siya or hanggang saan yung possible distance na pwedeng abutin ng hangin niya. Plus, yung what do you call this, kung sinasuggest ko ba or i-recommend ko, I must say yes. Sobrang happy ako sa purchase ko at sobrang happy ko sa decision ko na bilhin yung tower fan. And what else? Sa paglilinis pala, just gonna quickly show you. Teka, patayin ko lang. Hindi ko alam kung naririnig nyo kanina kasi doon lang din siya nakapatong ulit. But, to quickly show you, ito yung likod niya. So, kailangan lang i-screw ito, buksan para ma-open siya, this part. Tapos, doon nyo nalilinisin yung filter sa loob. Easy to dismantle naman siya. Hindi ko na video, sorry. Pero madali lang naman siya matanggal and makabit. Tapos, lilinisin nyo lang din naman with water yung filter para maayos yung or malinis yung mismo yung filter. Tapos, yun nga, ang pinaka-advantage kasi neto is hindi siya, kumbaga space saving siya na ang tawag dito, electronic or gadget or whatever. Kasi, kita nyo naman, nandun lang siya. Anyway, ayun lang naman. I just wanted to share my thoughts, my review, and
yung kumbaga tips na rin sa inyo or sa mga taong gustong bumili nitong Xiaomi na tower fan. Ililink ko na lang yung kung saan ko siya na-order sa Lazada on the description box below para kung gusto niyo din, order kayo doon. Pero again, recommended ko siyang budol. Bubudulin ko kayo. So, sa mga nagtatanong sa akin kung okay ba siya, like yung mga nakakondo, I must say, suggest ko siya, especially kung nakakondo kayo kasi okay naman siya. And convenient pa kasi inverter type. So, tipid-tipid tayo sa kuryente. Alam naman natin mahal ang bilihin ngayon, mga gastos and all. So anyway, ayun lang naman. Kung may questions kayo, feel free to comment down below. Sasagutin ko naman, active naman ako mag-reply sa mga comments usually. Or sa social media ko kung may tanong kayo, just ask out anything. So anyway, I hope may natutunan kayo or nabudol ko ba kayo dito sa video na to. But don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and then follow my social media accounts. And then see you guys on my next video and for sure travel video na yun. So bye guys!